Ayan, welcome to my channel. So ngayon, after 14 years, nakita ko ulit si Omar. Parang hindi tumatanda. May 8 packs yan sa tiyan. Diyos ko, parang hindi tumanda. Eh ako, lalo akong bumata. So, ano naman pinagkakabalan ni Omar Makalinaw? Kasi siyempre, hindi pa rin dati kung paano noon hanggang ngayon, nagsishare tayo ng Word of God. Nag-evangelize tayo kasi yun ang calling natin. Yun ang kailangan natin gawin. Sabi nga ni Ate Banji, yung Great Commission. Kahit gaano tayo kaabala sa buhay natin, kailangan natin magsikap, gawin ang dapat natin gawin para maging magandang patutuo at tayo. Pero iba pa rin yung patutuo na tayo ay ginagamit ng Panginoon sa pag-akin ng kakaluluwa. Oo, hindi tayo ang tagapagligtas, hindi tayo magliligtas. Pero yung ginagawa natin yung part natin para makapaglapit ng kaluluwa sa Panginoon, eh the best na yun. May nagtanong sa akin, siguro isa sa mga nakausap ko sa CCF East, dito sa SM East. Ang tanong niya, ang Diyos ba, sino ba pwede magpalago sa tao? Siyempre, tayo, magpapagamit tayo sa Panginoon para lumago rin ng tao. Pero iba pa rin yung way ng Holy Spirit. Yun siya yung mga bagay na limitado tayo na hindi natin kayang gawin. So paano lalago ang Christian once he becomes saved at accept niya si Christ as his Lord and Savior? Siyempre, kailangan siya mag-rely sa Word of God. Meron siyang daily devotion, meron siyang fellowship, meron nagme-mentor sa kanya, meron, kumbaga, bahagi ng buhay mananampalataya. Pero higit siyang lalago sa kanyang karanasan kung siya magbabahagi ng salita ng Diyos. So sa tingin mo ba, ang salvation nawawala once nag-backslide ang isang tao at tumalikod na sa Panginoon? Para sa akin, kaya nga sinabing kung totoo mong tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, totoo yung kaligtasan mo. Yung sinasabi nagba-backslide, ito yung mga dumarating sa buhay ng isang mananampalataya na maraming pagsubok kumbaga, sabi nga kung meron Diyos, may Satanas na talagang susubukin ka. Pero kung totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon, ay hindi ka mawawala. Meron pa isang tanong, di ba sa 12, actually 13 disipulo, bakit si Judas nagkaganon? Kaya nga, si Judas kasi hindi naman niya talaga tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi nga ng Bible kahit pa siya... Ako, sagot ko Judas siya hindi lang yan, kahit siya ay tinawag na magnanakaw o nagnanakaw na namumupit, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Kaya lang sabi nga, hindi niya talaga kinilala ang Panginoon, kaya nga nagpakamatay siya. Pagdating sa pamilya, since may 2 kang anak na stable na at tingin ko kumikita na. So, anong blessing ang hatid mo sa pamilya? So, siyempre, hindi lang financial blessing, spiritually, ginagamit din sila. Linawin ko lang, si Kuya Ryan ay galing niya American Samoa. Hindi to galing sa mga, hindi kami nagkukwento tungkol sa mga church. Nabanggit lang niya kanina. Pero, ito, may sasabihin lang ako, 2 klase kasi ng baptism Isang water baptism o baptismo ni Juan at meron naman baptismo ng Panginoon. Sabi ni Juan na sa Matthew 3:11 na sabi niya, babautismo ko kayo sa tubig. Tanda ng pagsisisi. Pero ang susunod sa akin ay higit na makapangyarihan sa akin. Babautismo kayo sa Espiritu at apoy. Kaya nga, 2 klase yung baptism. Ba't nanlalamig? Kasi pag nakaranas ka lang ng water baptism, hindi ka nakaranas ng baptism of the Holy Spirit and fire, kasi yun ang sinasabi, lalamig ka. Pero pag nabautismohan ka sa Espiritu at apoy, yung init, dadalin mo yan, daladala mo yan. Kaya nga, kahit anong panahon, malamig man ang panahon, lagi kang may init, nandun yung init. Hindi ka... Sa tingin mo ba, lahat ng Kristiyano nag-share ng word? Siyempre, hindi. Pag hindi nila naintindihan yung Great Commission, kailangan yan. Bawat mananampalataya, bago ka man o dati, kailangan ng training, kailangan ng certificate. Pero pag ikaw ay nanangan na lang sa puro training, seminar, certificate, nagiging trap ng devil yan yung puro attend ka ng convention to convention para lumago. Hanap ka ng new anointing. Hindi ba meron ka ng Holy Spirit? Nandiyan na yung anointing yan. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, bibigyan ko kayo ng banal na Espiritu, makakasama nyo habang panahon. Ang sa English, forever. How long is forever? Forever is forever. Kahit anong mangyari, nandiyan ang Holy Spirit. Kaya lang,
tayo dapat ay mas be guided of the Holy Spirit. Siyempre sa Word of God pa rin. So paano ba tayo mag-share ng Word of God sa ibang tao na hindi natin kilala? Eh di siyempre, huwag ka na maghintay ng opportunity, kundi mag-create ka ng opportunity. Nandiyan naman kahit ang dami natin ginagawa sa buhay, ang dami natin pinupuntahan. Katulad ng tinetestify mo, Kuya Ryan, minsan pag nakasabay mo sa bus, may nilakad kayo, nasya-sharean mo na, automatic na yun yung boldness Wala nang doubt, ulitin ko, hindi tayong tagapagligtas. Ang Panginoon, wala tayong, pero kung maghihintay pa tayo ng tamang panahon at kailangan mag-build pa tayo ng relationship, totoo yun, pero minsan ang tao, dumadaan lang sa buhay natin minsan lang. Ano ang greatest na pwedeng malaman ng isang tao habang nabubuhay sa mundo? Ang greatest na malaman niya habang siya nabubuhay sa mundo ay yung plano ng Diyos sa buhay niya. Yung lumika sa Kanya. Kailangan malaman niya na may kabuluhan ng buhay niya. Kaya siya nilikha dahil may plano ng Diyos. Pero siyempre, ang mahalaga pa rin, hindi lang yung plano, kundi yung mismong Panginoon sa buhay niya. Yan ang greatest Yung may relasyon ka sa Panginoon, meron kang Diyos sa buhay. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, lalo na yung tunay na Diyos, walang kabuluhan ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen.